Lutang-lutang at wala ng saplot na makita umano ng isang mangingisda ang bangkay ng isang lalaki sa bayan ng San Fabian pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Lieutenant Castillo, hirap na umano silang tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima dahil bukod sa wala na itong saplot, naaagdas na rin umano ito. May mga nagpakilala na rin di umanong pamilya ng biktima pero hanggang ngayon hindi pa nakukumpirma kaya nananawagan sila na isailalim ang bangkay sa forensic examination para mapadali ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Ang nagpakilalang kaanak sa pulisya mula pa sa bayan ng Dasol, kaya posible umano na galing pa sa baybayin ng Dasol ang biktima na napadpad na lamang sa nasabing lugar. Sa ngayon, pansamantala munang nakasilid ang katawan ng biktima sa pampublikong sementeryo habang hinihintay ang kaanak ng biktima. Patuloy rin ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipag-ugnayan kung may nawawala silang kaanak na maaaring tumugma sa deskripsyon ng natagpuang bangkay. Sa kahapon po ng mag-aalas ng hapon, 5:41 p.m. to be exact, July 13 hapon po. May isang pangingisda na nakakita na may bangkay na palutang-lutang sa sea waters ng barangay Bulati. Ito po sa bayan nito. Wala nang saplot sa katawan, lalaki, unidentified, medium build, mga 4'11 hanggang 5'1 yung height. Saka yun po, wala na po bago. Kaya dali-dali nilang dinala sa dalampasigan para ma-identify kung pero wala po nasa advanced position na siya, kaya mahirap na pong makilala. Yes po. Meron na po, sir, kaso lang hindi siya tuman dito. Kasama na lang po siya kasi dinala na po sa kasi hindi na pwedeng palsamo kasi wala po malapit lang manusaw yung katawan. Kaya ang advice ng doktor na nag-conduct ng post-mortem examination dito po sa medical health officer na si Dr. Quiroz, na lang po siya sa cementerio. Inano po sa pakanting parang pansyon. Pero hindi pa po sinulyado kasi ina-expect ng dito sa pamunan ng PNP na may mag-click po kasi napabalita na taga-Dasol po yung pamilya ng ng biktima. Kasi meron pa siyang kasama na taga-Dasol din na natakpan daw sa Lilian na nag-volunteer. Kaya sila, yung pamilya na po ang nag-volunteer na sumailalim na lang ng DNA para sigurado po kung sino sa kanilang dalawa kasi wala na pong saplot, wala rin pagkakakilanlan. Pati yung mukha po hindi na po mamukhaan kung para makaging sa anak po nila yung dapat dito sa mapasya po. Yun ang wala pa nakasi dito sa spot report. Yung asphyxia by drowning lang po ang nakalagay. Pero iwan ko po kung baka sa tubig mahirap kung ilang araw pa. Ilang araw na Yes po. Magpapasit na lang tayo doon sa hindi kompleto itong inspection report alam naman kung kailan sila nawala. Parang gano'n na lang po ang kung kailan sila huling nakita, parang gano'n po. Yes, ako sa mga investigador dito na parang magkamag-anak din nga sila. Pero yung isa, yung nga po, parang may natagpuan din sa nila. Kaya wala po kanina po nakalap na na detalye doon sa isang kasama niya kung meron lang po. Opo, gano'n po. Sa lahat po ng mga may nawawala ng mismong person, maaari po silang pumunta sa aming isilan ng pulisya upang makipagtulungan kung sino po yung sa kanila po yung biktima na nalunod para once and for all matapos na yung yung problema kung sino yung kasi hindi talaga makikilala Kaya gano'n lang po. Baka meron pa pong mga pamilya na may nawawalan ng hindi pa nahanap, maring sa ibang lugar pa, maring dyan din sa Baguio kasi meron pong gano'n mga instances na
nawawala sa bagyo pero hindi po pala nakakatpat. Hmm. Nag-declare po si Dr. Quiroz, yung medical health officer ng San Fabian na proactive siya nga daw po. At noted niya na no signs of conflict. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 4, Bombo Jazz na Ramos Ulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!